ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Para sa isang ama ay walang bundok ang hindi niya kayang akyatin para sa kapakanan ng kanyang anak. Pero minsan ay may mga bagay na sumusobra na, lalo na kung ang kahinaan na ng isang tao ang ginagamit para sa pansariling intensyon. Ikaw, kabarangay at kapuso, ano ang isang bagay na ginawa ninyo ng iyong ama na hindi mo malilimutan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo, Papa Dudut. Lester na lamang po ang itawag ninyo sa akin. 37 years old na ako at isa akong collection agent o taga-kolekta ng bayad o utang ng mga kliyente namin sa isang kumpanya. Mula po ako sa isang lower middle class na pamilya. May 3 akong kapatid, nanay na ihaw vendor at tatay na nagpapasada ng jeep. Hindi ko alam kung paano na magic ng mga magulang ko ang buhay namin noon, pero napagtapos naman nila kaming magkakapatid kahit papaano. Nagtapos ako sa kursong tourism pero nahirapan akong makahanap ng trabaho dahil sa oversupply ng tourism graduates noong kapanahunan ko. Ilang taon din akong nabakante pagkatapos kong graduate hanggang sa naisipan kong maghanap na lamang ng ibang trabaho. Nakapasok ako bilang collection agent sa isang financing company kung saan ay nagpapahulugan sila ng mga appliances at nagpapaloan ng cash. Hindi ganong klase ng buhay ang inaasahan kong mararating ko, Papa Dudut. Matayog kasi ang mga pangarap ko noong bata pa lamang ako. Kaya ako nga po sinikap na makapagtapos dahil gusto kong magkaroon ng mas maayos na buhay sa pagtanda ko. Kaso nga lang ay hindi umayon sa akin ang kapalaran. Alam niyo po, noong nag-aaral pa lamang ako ay hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko pero maganda ang status ko noon sa eskwelahan. Hindi ako academic achiever pero isa ako sa mga active sa school pagdating sa mga extracurricular activities. Varsity player ako sa eskwelahan namin noon at isa rin ako sa mga suki sa mga pageant. May tinatago rin naman kasi akong itsura kahit na papaano. Sa katunayan, Papa Dudut, ang turing nga sa akin noon ay campus crush. Yun ang dahilan kung bakit nabihag ko ang mailap na puso ng naging girlfriend ko na si Rina noong nasa college pa lamang kami. Lester, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Nag-message ako sa'yo, sabi ko nasa cafeteria ako. Kakatapos lang ng klase ko eh. Nag-reply ka ba? Hindi ko nabasa lobat ako. Kararating mo lang dito sa school? Oo, hindi ako nakapasok sa first class ko. Nahuli ako ng gising Pinag-overtime ba naman ako sa trabaho kagabi? Kaya madaling araw na ako nakauwi. Bakit ka nag-OT? Sinesante kasi yung isa kong katrabaho. Understaffed tuloy kami. Ewan ko ba sa boss namin? Naturingang sikat na fast food yung minamanage, pero nagtitipid naman sa empleyado. Nag-breakfast ka na ba? Kumain ka muna. Hindi pa nga pero wag na. Haba ng pila Magsisimula na rin maya-maya yung klase ko. Heto, kainin mo na lang tong extra rice ko. Hati na lang tayo dito sa ulam. Ayan, mas mabuti pa. Kanina pa kumakalam yung sikmura ko Nga pala, nadala mo ba yung hiniram ko sa'yo? Oo. Heto, 2,000. Salamat! Promise, ibabalik ko rin to next week kapag may sahod na ako. Saan mo ba gagamitin yan? Pambayad ko ng renta sa boarding house. Ilang araw na akong kinukulit ng landlady namin Nakakairita. Hirap talaga sa buhay kapag walang-wala ka, no?
Di bale, bayaran mo na lang yan kapag may extra ka na. Gamitin mo na lang muna yung sahod mo next week sa mga kailangan mo pambayaran. Salamat ah. Buti na lang, malawak yung pangunawa mo. Hindi katulad ng iba dyan, hindi marunong umintindi. Yung prof ko, yung boss ko, pati yung landlady. Ay, nakakainis. Kapag ako talaga yumaman, nako, dead ma ako sa kanilang lahat. Kaya nga tayo nag-aaral ng mabuti para yumaman eh. Ay hindi. Ako mag-aasawa na lang ng afam para makaahon agad sa hirap. Kahit matandang mayaman pa yan, papatulan ko makalis lang ako sa impyernong buhay na to. Uy, teka. Sinasabi mo ba na hindi ako yung aasawahin mo? Bakit? Mayaman ka ba? Sabi ko naman sa'yo, gusto ko makapangasawa ng mayaman, di ba? Yung may sariling kotse, may swimming pool sa bakuran, de-air ko ng buong bahay. Kung ganun ka na, sige, aasawahin kita. Hayaan mo, magpapayaman ako para sa'yo. Yan! Ganyan dapat. Mag-effort ka para naman may rason kung bakit kita sinagot. Eh bakit mo nga pala ako sinagot? Hindi naman ako mayaman. Pogi ka eh. Okay na yun. At least may shota akong pogi. Ay, kakainin mo pa ba yung rice mo? Ako nauubos. Sige, sa'yo na to. Salamat! Akin na rin tong soft drinks mo ah. Aga-aga nagsusoft drinks ka. Sige lang, pakabusog ka. Alam kong pagod ka sa trabaho. Alam mo, nakaka-proud ka nga eh kasi nakakaya mong balansehin yung pag-aaral tsaka pagiging working student mo. Ano nakaka-proud dun? Yung lagi akong pagod? Kulang-kulang ang tulog? Laging napapagalitan ng prof kasi late? Alam nakaka-proud dun, no? Hindi, ang ibig kong sabihin, nakaka-proud ka na kahit nakakapagod yung ginagawa mo, nagpupursige ka pa rin. Wala akong choice. Ipinanganak akong mahirap eh. Kung iniluwan lang sana akong mayaman, magbubuhay doon niya talaga ako. Pero dahil minalas ako sa buhay, ganito na lang muna ako sa ngayon. Pero balang araw talaga, sisiguraduhin ko na yayaman din ako. Tayo. Yayaman din tayo. Ay, oo nga pala. Sorry. Tayo pala. Ano pala ang balak mo mamaya? Gusto mo bang kumain muna tayo sa labas? Gastos na naman. Kakautang ko nga lang sa'yo ng pera eh. Hindi, libre ko naman eh. Aba, dami mo naman yatang pera ngayon. Papadudot gets ko si Rina. May mga pagkakataon din kasi noon na kapos din kami sa bahay kaya minsan ay wala kaming inuulam. Lalo na tuwing bayaran na ng kuryente, tubig at renta. Kaya naman sinanay ko na ang sarili ko na magtipid. Gusto ko rin kasi na matulungan ko si Rina kahit na sa maliit na bagay lamang katulad ng paglibre ko sa kanya ng pagkain. Kahit yun na lang muna ang maibigay kong suporta sa kanya. Malaki ang pamilya nila Rina, sa Bulacan sila nakatira. 7 silang magkakapatid at ang tanging kumakayod sa kanila ay ang tatay nilang construction worker. Hindi na makapagtrabaho ang nanay nito dahil nabaldado siya matapos ma-stroke. 4 lang sa kanilang magkakapatid ang nag-aaral. Sa katunayan ay hindi na dapat papasok pa si Rina ng college kung hindi lang niya ito ipinaglaban. Kaya siya nagwo-working student para matustusan niya ang sarili niya dahil siya na lamang ang nagpapaaral sa sarili niya noong time na yon. Mas matanda sa akin ang 2 taon si Rina, Papadudot. Ilang beses siyang natigil sa pag-aaral kaya pareho pa lamang kaming first year college nung nagkakilala kami. Naging magkaklase kami sa isang minor subject. Naalala ko pa unang araw noon ng klase noong nagkaroon agad kami ng surprise quiz. Late siyang dumating at walang dalang ballpen, walang dalang papel. Ako ang nag-provide noon sa kanya, Papadudot, dahil naaawa ako. Hanggang sa araw-araw na siyang tumatabi sa akin dahil ako na ang tagabigay sa kanya ng papel. Naging magkaibigan kami at kalaunan ay nagkaroon ng magandang ugnayan. Niligawan ko siya at bago natapos ang first semester ay naging kami, Papadudot. Tumagal ang relasyon namin hanggang 3rd year college, pero bago pa man magsimula ang bagong school year, ay nagkaroon kami ng matinding problemang dalawa, Papadudot.
Rina? Tao po! Lester? Anong ginagawa mo rito? Halika nga, nasisiraan ka na ba ng ulo? Teka, saan mo ako dadalhin? Dito tayo sa tabi, baka makita ka ng tatay ko. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka nagre-reply sa mga text ko eh. Di ka rin sumasagot sa tawag. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Ang OA mo naman? Di lang nakapag-reply, pupuntahan mo na ako agad dito sa Bulacan? Enrollment na kasi. Gusto ko sana nasabay na lang tayong mag-enroll. Mauna ka nang mag-enroll. Hindi pa ako makakaluwas ngayon. Eh bakit naman? May problema kami ngayon dito sa bahay. Anong problema? Baka sakaling makatulong ako. Wala. Wala kami itutulong sa problema ko. Ay Rina, boyfriend mo ako. Alam mo naman nagagawa ako ng paraan para matulungan kita eh. Teka, ano tong nasa balikat mo? Wala to. Patingin nga. Wala to sabi! Ano yan? Pasaba yan? Rina, Oo, pasato! Obvious ba? bakit? Anong nangyari sa'yo? Binato ko ng tatay ko ng baso. Hindi lang niya ako binato, sinampal din niya ako. Binugbog. Ano, masaya ka na? Nalaman mo ng totoo! Bakit kanya binubugbog? Gusto mo bang magsumbong tayo sa barangay? Sira ulo ka ba? Ipapabarangay ko tatay ko? Eh bakit ka nga niya binugbog? May ginawa ka ba? Wala akong ginawa. Ikaw ang may ginawa. Pinuntis mo ko. Buntis ka? Oo. 2 buwan na. Teka sandali. Paano? Kailangan ko pa bang i-explain sa'yo kung paano nabubuntis ang isang babae? Ibig kong sabihin, gumagamit naman tayo ng proteksyon, di ba? Pues yung proteksyon na ginagamit mo, walang silbi. Anong gagawin natin ngayon yan? Anong klaseng tanong yan? May magagawa pa ba tayo? Nandito na to. Teka, anong sinabi ng tatay mo nung nalaman niya ang totoo? Pinagtigil niya ako sa pag-aaral. Pagkatapos kong ipanganak to, maghahanap ako ng trabaho para may pambuhay ako sa batang to. Hindi mo natatapusin pag-aaral mo? Lester, ipinaglaban ko na tong pag-aaral ko sa tatay ko tapos ngayon, buntis ako. Ano pang laban ko kung sinira ko na yung tiwala niya? Hindi niya na ako papayagang mag-aaral pagkatapos nito. Pero, Rina, sayang naman yung nasimulan mo. Sino naman mag-aalaga ng bata pagkapanganak ko? Mga kapatid ko na walang silbi. Nanay ko na baldado. O yung tatay ko na busy sa pagkayod. Huwag kang mag-alala pa, panindigan ko naman yung bata eh. Aba dapat lang. Sino ba nagsabing hindi? Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to kaya wag mo akong takasan. Alam ko na, gusto mo bang kausapin ko na lang tatay mo? Para saan pa? Gusto mo rin ba makatikim ng bugbog? Baka mamaya pagsabayin pa tayo eh. Alam mo, umuwi ka na lang. Tsaka na lang natin ito pag-usapan kapag kalmado ng lahat. Eh paano ka? Nag-aalala ako para sa'yo eh. Kaya ko ng sarili ko. Masasaktan ako ng tatay ko pero hindi niya ako magagawang patayin. Kaya huwag ka mag-alala. Balitaan mo ako ah. Tawagan mo ako agad kapag nagka-problema ka. Problemahin mo muna kung paano mo sasabihin sa magulang mo na nabuntis mo yung syota mo. Tsaka natin pag-usapan ulit kung anong mangyayari. Sige, tatawagan kita mamaya pagka uwi ko. Rina, alagaan mo sarili mo ha. Oo na. Umalis ka na. Lalabas na maya-maya si tatay para magtrabaho. Baka makita ka pa niya. Naku, iinit na naman ulo nun. Sige. Ay, sandali lang. Bakit? Ano yun? May kailangan ka pa? May extra ka ba dyan? Pahiram naman ako kahit 100 lang oh. Magpapaload lang ako para may pang-text ako sa'yo. Di kita nare-replyan kasi wala akong load eh. Sandali. Oh, ito. Ayun, salamat. Aalis na ako. Oh, sige, mag-ingat ka. Ikaw rin. Papadudot, hindi naging maganda ang pagtanggap ng mga magulang namin sa balitang nagkaroon na kami ng anak ni Rina. Pero kahit na ganoon ay wala naman silang magagawa dahil nandun na ang bata. Para makatulong sa mga gastos ni Rina ay nagtrabaho ako sa gasolinahan. Pinagsabay ko ang pag-aaral at trabaho para matustusan ko ang pangangailangan ng baby namin. Nakakahiya rin namang humingi ng pera sa mga magulang ko dahil sila na ang gumagastos sa pag-aaral ko kaya minabuti kong ako na lamang ang mag-provide para sa sarili kong pamilya. Habang lumalaki ang tiyan ni Rina ay lumalaki din ang gastos na kailangan nito. Mula sa mga maternity dress, vitamins, pati ang buwan ng check-up ni Rina, ako ang nagbibigay. Hindi ko alam pero napakaraming demands ni Rina ng mga panahong yon.
Pero wala akong karapatang magreklamo dahil pareho naming pinasok ang problemang yon. Papa Dudut, mabilis na dumaan ang 7 pang buwan at matagumpay na naipanganak ni Rina ang baby namin. Isa itong batang babae na pinangalanan naming Sofia. Noong nahagkan ko na ang anak ko, Papa Dudut, ay para bang nawalang lahat ng pagod at problemang pinapasan ko. Para akong nabuhusan ng kaligayahan noong nakita ko kung gaano kaliit at ka-cute ang anak namin. Noong araw na yon ay sunod-sunod na pangarap ang nabuo sa isipan ko para sa pamilya ko. Pero Papa Dudut, hindi pala ganon kadali ang mangarap. Lalo na kapag hindi nakaayon sa iyo ang kapalaran. Dahil sa mga sumunod na taon, sa halip na ginhawa ay puro problema ang mga naranasan naming dalawa ni Rina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong natapos ko ang pag-aaral ko, pansamantala kaming tumira sa Bulacan ni Rina. Yon kasi ang gusto ng tatay nito dahil baldado na ang nanay niya ay yun na lamang ang tanging paraan para makapiling nito ang apo niya. Maliit lang ang bahay nila Rina, Papa Dudut. Sa maliit na bahay na yon ay doon sila nagsisiksikang magkakapatid. Mabuti na lamang at may isang kwarto doon na pwede naming gamitin ni Rina para kahit papaano ay may privacy kaming dalawa. Aaminin ko na hindi naging maganda ang naging buhay namin sa Bulacan, Papa Dudut. Bukod sa nahirapan akong makahanap ng trabaho sa lugar nila, ay palagi pa kaming nasisermonan ng tatay ni Rina. Palagi niyang ipinamumukha sa amin ang pagkakamaling nagawa namin at yun nga po ang pagkakaroon namin ng anak sa murang edad. Bawat galaw namin doon ay may halong panunumbat. Kapag pumalag kami ay pareho niya kaming sinasaktan at wala kaming magawa noon dahil nakatira kami sa pamamahay nila. Kahit papaano ay hindi rin naman po ganoon kasama ang tatay ni Rina. Paminsan-minsan kapag maganda ang mood nito, katulad na lamang tuwing sahuran ay binibilhan niya ang anak namin ng diaper o di kaya ay gatas. Pero kapag tagipit ay sa amin talaga siya nagpapalipas ng sama ng loob. Habang wala pang nahahanap na maayos na mapagkakakitaan ay sumasama ako noon sa trabaho ng tatay ni Rina para umextra sa construction, samantalang si Rina naman ay nagbabahay-bahay para magtinda ng ukay. Doon kami kumukuha ng panggastos namin para kay baby. Kasabay ng paglaki ng anak namin ay mas lalo pa naming naramdaman ang kahirapan ng buhay, Papa Dudut. Oh, Lester, ang aga mo namang umuwi ngayon. Nasaan si tatay? Nandun pa siya sa construction. Pinauwi na ako ng foreman namin, masama pakiramdam ko eh. Bakit? May sakit ka? Oo, medyo may sinat ako. Muntik na akong mahulog kanina mula sa pangalawang palapag nung nahilo ako. May sakit na nga ang anak natin. Pati ba naman ikaw magkakasakit din? Sayang naman yung kikitain mo sa construction ngayong araw. Basta ipapahinga ko lang to tapos babalik din ako agad sa site bukas. May makakain ba dyan? Wala na. Hindi naman namin alam na dito ka pala kakain eh. Bumili ka na lang ng tinapay sa labas. O sige, mamaya na lang ako kakain. I-edlip na lang muna ako rito. Nasaan pala si Sofia? Nagpapahinga na. Medyo nilalagnat pa rin. Pinainom mo ba siya ng gamot? Alam nga namang hindi. Anong tingin mo sa akin? Grabe, ang sungit naman. Nagtatanong lang eh. Wala kasing kwenta yung tanong mo. Bakit sobrang init naman yata ng ulo mo ngayon? Sino bang hindi iinit ang ulo? Tingnan mo nga tong bahay. Sobrang gulo. Ang liit-liit na nga lang, ang dami pang kalat. Tapos ngayon nandito ka kasi masama pakiramdam mo. Eh di mas lalo na namang nasira yung mood ko. Sayang yung isang araw sanang sasahurin mo. Babawi naman ako bukas eh.
Mas gusto mo ba yung sige pa rin ako sa trabaho kahit na hindi maganda yung pakiramdam ko? Paano kapag nadisgrasya ako doon? Eh di mas malala yung problema natin kapag nagkataon. Tinatanong mo kung anong gusto ko? Hindi yun ang gusto ko, Lester. Hindi ganitong klase ng buhay ang gusto ko. Ano? Hanggang ganito na lang ba tayo? Halos 2 taon na yung lumipas simula nung nakapagtapos ka. Anong ginawa mo? Hanggang construction ka na lang ba? Anong silbi ng diploma mo na 4 na taon mong pinaghirapan? Asan na yung mayamang buhay na ipinangako mo sa akin? Eh, tutuparin ko naman yan eh. Kailangan mo lang ng konting tiyaga, ha? Tuloy-tuloy pa rin naman ako sa paghahanap ng trabaho. Sadyang minamahalas lang talaga ako. Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong dumiskarte. Paano ka pa makakapagtrabaho sa hospitality niyan? Kaya ka nga nag-tourism, di ba? Kasi may itsura ka. Hindi ba ang hanap nila sa mga ganyang klaseng trabaho yung magandang itsura? Tingnan mo nga itsura mo ngayon. Ang dugyot mo nang tingnan, no? Pati sarili mo hindi mo na kayang alagaan. Siyempre, araw-araw akong babad sa initan. Palagi akong nagbubuhat ng buhangin at mga hollow blocks, madudumihan talaga ako. Iisipin ko pa ba itsura ko kaysa sa kapakanan natin? Hindi naman tayo mapapakain itong itsura ko eh. Ayoko na ng ganitong buhay. Araw-araw ko na lang pinoproblema kung paano pagkakasyahin yung pagkain natin. Palagi ko na lang tinitipid yung gatas ni Sofia. Tapos, nandyan pa si tatay na wala nang ibang ginawa kundi magbunga nga kapag nalalasing. Sorry, konting tiis na lang. Gagawa ako ng paraan. Ayoko nang magtiis. Buong buhay ko lagi na lang ako nagtitiis. Kung ganun, bumalik na lang tayo sa Maynila kung gusto mo. Ano namang gagawin natin doon? Doon tayo kina nanay tumira. Mas maganda yung oportunidad doon, mas maraming trabaho. Pati ikaw, pwede kang magharap ng trabaho kasi pwede mo nang iwan si Sofia sa mga magulang ko kung sakali. Matagal na rin kasing nare-request ni nanay na makita si Sofia eh. Baka naman mamaya, alilain ako ng mga magulang mo doon sa pamamahay nila, ha? Hindi yun mangyayari. Nakasama mo naman na sina nanay at tatay, di ba? Mababait sila. Anong mababait? Eh hindi nga maganda yung tingin sa akin ng nanay mo nung una kami nagkita eh. Ano ka ba? Mas gusto nga ni nanay na doon na lang tayo sa kanila tumira eh. Paano kung hindi pumayag si tatay? Matatanda na tayo. Kaya naman na siguro nating magdesisyon para sa sarili natin. Sige, kakausapin ko si tatay. At kung ayaw man niya, aalis pa rin tayo. Wala na siyang magagawa sa magiging desisyon natin. Basta, siguraduhin mo lang na pagkaalis natin dito, magiging maayos na yung buhay natin, ha? Oo, pangako. Katulad ng inaasahan ay hindi pumayag ang tatay ni Rina na umalis kami sa poder niya. Pero buo na noon ang desisyon namin kaya hindi rin niya kami napigilan. Papadudot pagkabalik namin sa Maynila ay masaya kaming tinanggap ng mga magulang ko ang mga pamilya kong binuo. Sa katunayan ay in-spoil nga nila ang anak namin sa mga pagkain, mga damit at laruan. Kumpara sa estado nila Rina sa Bulacan ay mas maayos ng kaunti ang naging estado namin sa Maynila. Nakahinga rin si Rina dahil sa wakas ay mas maluwag na ng kaunti ang bahay na tinutuluyan niya. Hindi niya kailangang mamroblema sa pagkain dahil sinananay na ang nagpo-provide noon para sa amin. Malaki ang naging tulong ng mga magulang ko para makapagsimula ulit kami ni Rina. Nagkaroon siya ng chance na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Kumuha siya ng kursong cookery sa TESDA samantalang ako naman dahil hirap pa rin makahanap ng trabaho at that time ay napilitan akong mag-apply bilang collection agent sa isang lending company para lamang makapagtrabaho. Noong natapos ni Rina ang kurso niya sa TESDA ay nakapasok siya bilang pastry cook sa isang maliit na restaurant sa amin. 3 taon din kaming nagstay sa bahay ng mga magulang ko. Noong nagkaroon kami ng sapat na ipon ay saka kami bumukod. Naging maganda naman ang buhay namin ni Rina simula noong nag-live-in kami papadudot. Sa loob ng 2 taon ay nakayanan naman naming tumayo mula sa mga sarili naming paa. Noong mga panahong yon ay ipinagbubuntis ni Rina ang pangalawa naming anak. Maselan po ang naging pagbubuntis niya
Kaya naman nang lumaki na ang bata sa sinapupunan niya ay nag-resign na lamang muna siya sa trabaho, Papa Dudut. Masasabi ko na noong time na yon ay maayos na ang buhay namin, hindi man mayaman katulad ng inaasahan, ay napupunan naman namin ang mga pang-araw-araw na pangangailangan namin. Hanggang sa isang araw ay panibagong problema na naman ang dumating sa pamilya namin. O Rina, nakauwi na pala kayo. Kumusta yung check-up ni Sofia sa ospital? May sakit si Sofia. Ha? Anong sakit niya? Meron daw siyang sakit sa puso. Ano yun? May problema siya sa puso? May butas daw sa puso niya. Hindi ko alam kung saang parte yung tinutukoy ng doktor eh. Hindi ko na napakinggan yung ibang sinabi niya. Umiikot na yung mundo ko kanina nung nalaman kong may problema ang puso ng anak ko. Basta, ang sabi, naghahalo daw yung oxygen tsaka kung ano man. Basta ganun. Anong ganun? Hindi mo man lang ba klinaro sa doktor kung anong sakit ng anak natin? Paano ko ikaklaro eh, umiiyak na nga ako. Katatapos ko lang mga anak, Lester. Hindi ko na alam kung anong pinaggagawa ko doon. Kung bakit kasi ako pa yung inutusan mong magpa-check up eh. Mas inuna mo pa yung trabaho mo kaysa sa anak mo. Sabihin mo sa akin kung sinong doktor ang tumingin sa kanya. Babalik ako doon bukas. Basta may butas yung puso ng anak natin, yun ang klaro. Kaya pala lagi siyang hinihingal at madaling mapagod kapag naglalaro. Pero bakit ngayon lang nila nalamang may butas pala yung puso ni Sofia? Bakit hindi nila na-detect yun nung baby pa lang siya? Ewan ko. Hindi naman tayo madalas magpa-check up noon eh. O baka bobo lang talaga yung doktor na tumingin sa kanya dati, ewan ko. Eh ano raw gagawin? Paano natin maaayos yung sakit niya? Kailangan daw niya magpa-opera sa lalong madaling panahon. Eh di po opera natin siya bago pa lumala yung sakit niya. Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Saan tayo kukuha ng pampa-opera? Alam mo ba kung gaano kamahal ang open heart surgery? Open heart surgery? Oo! Hindi mo alam kung ano yon? I-search mo na lang online. Sawa na akong mag-explain sa'yo. Dami mong tanong. Basta ang kailangan natin ngayon, may ipa-opera si Sofia dahil may butas sa puso niya. Ang problema, wala tayong pera. Saan tayo huhugot ng pampa-opera niyan? Susubukan kong humiram ng pera kina nanay at sa mga kapatid ko. Hindi lang sana ako tumigil sa trabaho. May ipon na dapat tayo ngayon eh. Tapos, sumabay pa tong pangalawang anak natin. Bakit ngayon pa nagsabay to kung kailang katatapos lang natin gumastos? Diyos ko, saan na tayo kukuha ng pera niyan? Rina, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Huwag mag-alala. Kapag ba sinabi mo yung mga katagang yan, mawawala na lang yung pag-aalala ko. Gumawa ka ng paraan para hindi ako mag-alala. Susubukan kong mag-loan sa pinagtatrabahuhan ko. Lalapit din ako sa mga politiko. Baka sakaling may maibigay silang kunting tulong sa atin. Makakabuo ka ba ng ₱250,000? Kalahating milyon? Ganun kamahal yung operasyon? Yun daw yung kailangan nating ihanda. Pero depende pa sa procedure. Pwede pang tumas yung gastos. Ano ba to? Hindi na tayo nawala ng problema. Ano? Suko ka na? Ganito ba yung buhay na ibibigay mo sa amin? Kailan ko matitikman yung yaman na ipinangako mo sa akin noon? Gagawa ako ng paraan. Magtiwala ka lang sa Ay akin. naku, lagi na lang ganyan. Lahat naman ginagawa ko para sa atin eh. Hindi naman ako nagkukulang. Hindi ka nga nagkulang. Hindi ka rin naman sumapat. Ay, ang malas naman ang buhay na to. Ipinanganak ka na nga mahirap. Kung kailan paangat na, tsaka hihilahin ulit sa kahirapan. Ano bang kasalanan ko? Bakit kailangan ko mamuhay ng ganito? Wala ka namang ginawang mali eh. Malalampasan din natin to. Basta magtiwala ka lang. Pagod na akong magtiwala. Ayoko na umasa. Baka alis na nga. Rina, saan ka pupunta? Magpapahangin lang sa labas. Kailangan kong huminga. Ikaw na munang bahala dyan. Kung saan-saan ako lumapit para makahingi ng tulong, Papa Dudut. Mabuo lamang ang perang gagamitin para sa operasyon ni Sofia. Mula sa mga kamag-anak, kaibigan, politiko at mga organisasyon. Lahat sila ay nilapitan ko na.
mapalad ako dahil nag-abot naman sila ng tulong kahit papaano. Nakapagbenta na rin ako ng ilang gamit, lahat ng itinatago kong yaman ay nailabas ko na. Nakapag-loan na rin ako sa iba't ibang lending companies pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko pa rin nabubuo ang kalahating milyon na kinakailangan para sa operasyon ng anak ko. Halos mabaliw na ako noon sa kakaisip kung saan ako huhugot ng pera. Hindi ako makatulog sa gabi at hindi rin ako makapag-focus sa trabaho dahil sa mga pinagdadaanan naming problema. Araw-araw akong pinipressure ni Rina sa puntong wala na akong maisagot sa mga katanungan niya. Kung pwede lang sanang isang lako ang kaluluwa ko ay gagawin ko yon, Papa Dudut, para lamang sa anak ko. Pumasok na nga rin sa isipan ko noon ang mang-hold up ng bangko. Pero naisip ko na kapag ginawa ko yon ay baka mas lalo lamang akong karmahin sa gagawin ko. Ayoko rin naman na manggagaling sa nakaw ang pagpapagamot ko sa anak ko. Nung wala nang mahintay pa si Rina, Papa Dudut, siya na mismo ang gumawa ng paraan para masolusyonan ang problema namin. Pero Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa naisip nitong remedyo para lamang mabuo ang perang kinakailangan namin noon para sa anak namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa buong buhay namin ni Rina bilang magpartner ay lagi ako ang gumagawa ng paraan para ma-resolve ang mga dumarating na problema sa buhay namin. Nasanay ako na ako lagi ang humaharap at nagbibigay sa mga pangangailangan namin dahil alam ko sa sarili ko na yon ang trabaho ko. Ayoko kasing isipin ni Rina na wala akong kwentang ama sa mga anak namin. Pinangakuan ko siya ng magandang buhay kaya kahit na anong mangyari ay gagawin ko ang lahat para maibigay ang pangakong yon. Pero sa pagkakataong yon ay medyo sumobra na si Rina sa ginawa niya. Isang araw pagka-uwi ko galing sa trabaho ay nagulat ako nang pakitaan ako ni Rina ng 100,000 piso. Noong tanungin ko siya kung saan niya ito nakuha ay wala siyang binanggit tungkol sa pinanggalingan nito. Basta ang sinabi niya ay down payment lamang daw yon nang hiniram niyang pera mula sa isang tao. Nang oras ding yon ay inutusan niya akong magbihis. Ang sabi niya ay kailangan ko raw magsuot ng magandang damit dahil may nahanap siyang racket para sa akin. Wala siyang binanggit kung ano ito basta ang sabi niya ay kailangan ko raw puntahan ang isang address para makuha ko ng buo ang perang hiniram niya. Nakaramdam ako ng pag-asa noong sa wakas ay nalaman kong mabubuo na namin ang pampaopera para sa anak namin. Kaya kahit walang kasiguraduhan kung saan ako pupunta, ay agad akong nagbihis at nagpunta sa address na tinutukoy ni Rina. Sa isang sikat na condominium building ako dinala ng address na ibinigay ni Rina. Noong nagpakilala ko sa lobby ng naturang lugar ay agad nila akong pinapasok sa kwarto ng isang boy. Kabado man sa racket na nahanap ni Rina ay matapang kong hinarap ang taong tinutukoy niya, Papa Dudut. Tao po. Sandali lang. Yes? Magandang gabi po. Ikaw po ba si Boy? Ako nga. Ikaw si Lester, yung pinadala ni Rina? Ako nga po. May trabaho raw po kayo para sa akin? In fairness, guwapo ka nga katulad ng sinabi niya. Po? Wala. Halika, pumasok ka na. Sige po. Salamat po. Kumain ka na ba? Gusto mo bang kumain na muna?
Ah, hindi pa po pero salamat na lang po, hindi pa po ako gutom. O sige, mag-shower ka na muna. Hmm? Shower po? Oo, ayoko kasi ng amoy pawis. Mas maganda kapag fresh ka. Ah, katatapos ko lang naman pong maligo bago ako nagpunta rito. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako amoy pawis. Okay, o sige. Kung ganun, halika na rito. Lumapit ka sa akin. Po? Bakit po? Sabi ng asawa mo, maganda raw yung pangangatawan mo eh. Gusto ko lang i-check. Ah, teka, sandali lang po. Oh, bakit? Bakit niyo po inaalis tong t-shirt ko? Sandali nga lang. Ikaw ba talaga si Lester? Oo, ako nga po. Eh bakit parang wala kang malay sa ginagawa mo? Alam mo ba talaga kung anong dahilan kung bakit ka nandito? Hindi niya po nilinaw eh. Basta ang sabi may trabaho raw kayong ibibigay sa akin. Oo, at ito na nga yun. Ano po yung kinalaman ng katawan ko sa trabaho na ipapagawa ninyo? Ay my gosh! Ang slow mo naman, iho! Magtanggal ka na lang ng suot mo at humiga sa kama. Yun lang ang gagawin mo, ako nang bahala sa'yo. Kala mo, baka hindi lang po tayo nagkakaunawaan. Hindi po ako ganun tao. Hindi po ako nagpapagamit ng katawan. Iyon ang sabi sa akin ni Rina eh. Ano ba to, scammer ba kayo? Kung hindi mo gagawin ang ipinagagawa ko sa'yo, tatawag ako ng pulis. Teka, sandali lang po. Pulis agad. Hindi po kami scammer. Nakapagbigay na ako ng down sa inyo, no? Nagtiwala ako sa inyo dahil nirecommend kayo ng contact ko. Kaya kung hindi nyo ibibigay yung kapalit ng paunang bayad na binigay ko, ipapapulis ko kayo. Sandali lang ho ah. Sandali lang ho, tatawagan ko lang po si Rina. May kakalaruhin lang ako sa kanya. Sinasayang nyo lang ang oras ko eh. Nagmamadali ako kaya mas mabuti pa ibalik nyo na lang yung pera ko. Hindi ka makakalabas dito hanggat hindi nyo na ibabalik yung pera binigay ko. Sandali lang po, mabilis lang po ito. Heto na po, heto na, tinatawagan ko na siya. Hello, Lester. Tapos ka na ba? Ang bilis naman yata. Hello, Rina! Anong tapos na? Alam mo ba kung anong gulo tong pinasok mo? Anong gulo? Bakit? Nanggulo ka ba dyan? Pinag-uubad ako ng bakla dito. Anong inaasahan mong gagawin ko? Aba malamang, di ibigay mo kung anong gusto niya. Ikaw yung kapalit ng perang hinihiram natin sa kanya. Kailangan niya ng boylet kaya ikaw yung binenta ko. Ano? Anong pinagsasasabi mo? Eh kailangan natin ng pera para sa anak natin, di ba? Kaya huwag ka na magreklamo dyan. Hindi ko kayang gawin yung pinapagawa niya sa akin. Ay, dami mo namang arte. Gawin mo na lang kung ano yung gusto niya. Isipin mo ang anak natin. Hahayaan mo ba siyang mabuhay ng may butas yung puso? Pero... Wala nang pero. Huwag kang uuwi dito hanggat hindi mo nakukuha ng buo yung pera, ha? Hello? Rina? Rina! Ano? Tapos na ba kayo mag-usap, ha? Kasi magpapatawag na talaga ako ng security. Hindi, wag. Babayaran ko na lang yung perang hihiramin namin sa inyo. Please, sir. Kailangan talaga namin ng perang pampapera sa anak namin eh. Hindi po talaga kami scammer. Please maniwala po kayo. Hindi ko kailangan ng pera, no? Marami na ako ng pera, my dear. Ang bayad na inaasahan ko, ikaw dahil ikaw ang inalok sa akin ni Rina. Ngayon, kung hindi ka papayag sa setup na ganon, ibalik nyo na lang yung pera dahil mukhang hindi naman pala kayo ganon kagipit katulad ng sinasabi ninyo. Total, ngayon lang naman to eh. Ay, hindi! Sinong nagsabing isang beses lang to, ha? Malaking halaga yung hiniram sa akin ni Rina. Ang bayad nun by installment. Kaya bawat Sabado sa susunod na 5 buwan, ha? Kailangan mo kong paligayahin. Sa pamamagitan lang nun kayo makakabayad sa akin. Ha? Ano? Magdesisyon ka na. Bibigyan kita ng chance na umatras. Hindi ako aatras. Gagawin ko to para sa anak ko. Yun naman pala eh. O sige,
simulan mo nang mag-alis ng saplot. Matapos ng gabing yon, ay lumabas ako ng kondo na hiyang-hiya. Pakiramdam ko ay lahat ng taong nakatingin sa akin ay alam kung ano ang ginawa ko. Nandiri ako sa sarili ko, Papa Dudut. Kailanman ay never kong naisip na papasukin ko ang ganong klaseng kalakaran. Sari-saring emosyon ng naramdaman ko na mga oras na pauwi ako ng bahay, dala-dala ang pera na nakuha ko gamit ang sarili kong laman. Hindi ko po ma-describe sa mga salita ang pakiramdam na yon, pero hanggang ngayon ay damang-dama ko pa rin sa sarili ko ang pakiramdam na yon, Papa Dudut. Pagka-uwi ay hindi ko kinibo si Rina. Nagdampo ako sa kanya dahil iniharap niya ako sa isang bagay nang hindi man lamang ako tinatanong kung papayag ako sa gusto niyang mangyari. Nainis ako dahil may punto rin naman siya. Yun na ang pinakamadaling paraan para makakuha kami ng pera para sa operasyon ni Sofia nang walang tinatapakang ibang tao maliban sa dignidad ko. Papa Dudut, agad naming pinaoperahan ang anak namin gamit ang perang ibinigay ni Boy. Sa awa ng Diyos ay naging matagumpay naman ang naging surgery nito. Halos 2 linggo ring nanatili si Rina at Sofia sa ospital habang nagpapagaling ito. Kasabay nito ay nagpatuloy ako sa pagbabayad ng utang namin kay Boy. Naisip ko noon na pwede naman namin siyang takasan at magtago na lamang sa ibang lugar, pero may pinirmahang kaming kontrata sa kanya na maaari na ipakulong niya kami kung sakali mang pagtaguan namin si Boy. Isa pa ay ayoko ring madamay ang anak namin sa gulo, kaya naman minabuti kong resolbahin ang mga ito ng patas. Sa mga sumunod pang buwan, tiniis ko ang bawat gabing kasama ko si Boy. Hindi naglaon ay namanhid na lamang din ako sa ginagawa ko hanggang sa unti-unti ay nabayaran ko rin ang pagkakautang namin sa kanya, Papa Dudut. Salamat po. Salamat din sa tulong. Hindi man ganitong klase ng tulong yung inaasahan ko, salamat pa rin dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi namin mapapa-operahan yung anak ko. Hindi mo kailangan magpasalamat. Nangangailangan ka eh. Nangangailangan din ako. Nagtulungan lang tayo. Kumusta na pala yung anak mo? Maayos na po siya. Kailangan lang ng ilang follow-up check-up para masigurong walang komplikasyon yung operasyon niya. Mabuti naman kung ganun. Alam mo, gawin na nating huli to. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Huwag ka nang bumalik next week. Okay na yun. Bayad na kayo ni Rina. Talaga po. Salamat, sir. Pero sigurado po ba kayo na wala na kayong hahabulin pagkatapos nito? Baka mamaya. Wala ka pa rin bang tiwala sa akin hanggang ngayon? Ilang gabi na tayong nagsama. Huwag kang mag-alala, hindi kita hahabulin. Kung gusto mo, magpapagawa pa ako ng kasulatan para ma-clear na yung utang nyo. Tsaka hindi naman ako ganong klaseng tao, no? Alam kong masama ang tingin mo sa akin kasi ginamit ko yung kahinaan mo, pero wala eh. Kailangan ko ring lumigaya. Wala naman na magtatangkang pumatol sa akin. Bukod sa matanda na ako, bakla pa ako. Sinong tao naman na magmamahal sa akin maliban sa pera ko, no? Alam mo, naiinggit nga ako kay Rina eh. Sa kabila ng ginawa niya sa'yo, nagagawa mo pa rin siyang mahalin. Nilapastangan na niya yung pagkatao mo at lahat-lahat pero nananatili pa rin kayong matatag. Ganong klaseng pag-ibig yung gusto kong maranasan balang araw eh. Kaso mukhang malabo nang mangyari. Hindi ko naman po ito ginagawa dahil kay Rina eh. Dahil ito sa anak ko. Kahit gawin ko ulit tong bagay na to, matulungan ko lang yung anak ko. Gagawin ko.
Uliran ka palang ama eh. Mabait kang tao, Lester. Sobrang bait mo to the point na okay lang sa'yo kahit ginagamit ka na ng ibang tao. Sayang lang kasi napunta ka sa katulad ni Rina. Deserve mong mahalin din katulad ng pagmamahal na ginagawa mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi naman sa sinisiraan ko si Rina ha, pero base lang sa nakikita ko, parang wala naman siyang pakialam sa'yo eh. Mahal po ako ni Rina. Nagawa lang din naman niya yun dahil sa anak namin eh. Hindi. Hindi ako naniniwala doon no. Alam mo ba, gabi-gabi, pagkatapos mong magpunta dito sa kondo ko, tinatawagan ako ni Rina. Talaga po? Bakit daw? Wala lang. Kinukumusta lang niya kung naging maayos ba yung performance mo. Kung may nagawa ka bang ikagagalit ko. Sabi ko sa kanya, wala. Sobrang galing mo nga eh. Actually, mamimiss kita pero may pamilya ka na eh. Kaya hindi kita pwedeng itali. Tsaka mas gusto ko sa single para walang sabit. Pero anyway, hindi naman yun yung point ko. Kaya siya tumatawag kasi gusto niyang humiram ulit ng pera. Ha? Pera? Para saan naman? I don't know. May kailangan pa ba kayong bayaran sa ospital? Wala na po. Kaya ko nang bayaran yung mga gamot ng anak namin. Sinisimulan ko nang bayaran yung ibang mga utang ko eh. Well, yun ang sabi niya sa akin. Gusto niyang humiram ulit ng pera at syempre, ikaw ulit ang pambayad. Kaso hinindihan ko na siya eh. Bukod sa naawa na ako sa'yo, may nahanap na akong kapalit mo kaya pinapalaya na kita. Maraming salamat po, sir. You're welcome. Advice ko lang sa'yo ha, mag-isip-isip ka. Katulad ng sinabi ko, deserve mong magkaroon ng babaeng mamahalin at irerespeto ka. Hindi katulad ni Rina na ang tingin sa'yo, isang pambayad utang. Papadudot, nagkaroon ako ng realization ng gabing yon. Pagka-uwi ay kinumpirma ko kay Rina kung totoo ba ang sinabi ni Boy na humihiram ulit siya ng pera sa kanya. Hindi tinanggi ni Rina ang katotohanan. Inamin niya sa akin na sawa na raw siyang maghirap at total ay may mapagkukuhanan na sila ng pera nang walang kahirap-hirap ay chance na raw namin yon para makaahon sa kahirapan. Sobrang dismayado ako sa kanya ng gabing yon at para bang bigla na lamang akong natauhan. Totoo nga ang mga sinasabi ni Boy, ginagamit lang din ako ni Rina at nagpapagamit naman ako dahil mahal ko siya. Unti-unti ay nawala rin ang pagkabulag ko kay Rina. Simula noon ay lagi ko nang nakikita ang mga hindi kagandahang ginagawa niya sa akin. Ang totoo niyan, gusto ko na nga sanang makipaghiwalay sa kanya noong mga panahong yon. Pero iniisip ko rin kasi ang kapakanan ng mga anak ko. Papadudot, tiniis ko ang lahat ng yon sa ngalan ng pamilya namin. Para sa aming mga anak. Pero sa aming dalawa ay si Rina na po ang may ganang bumitaw. Naganap siya ng ibang tao na magagamit niya ulit. Noong nakakilala po siya ng AFAM ay dali-dali siyang sumama dito at walang pag-aalinlangan na iniwan niya kaming mag-ama. Ang totoo niyan, Papadudot, ay nakahinga ako noong iniwan kami ni Rina. Hindi man maganda para sa mga bata na nawalan ng ina sa murang edad. At least, magkakaroon ako ng chance na magsimula pong muli. Papadudot, ang mga pangyayaring ikinuwento ko sa inyo ay nangyari 8 years ago. Ngayon ay dalaga na si Sofia at 8 years old na rin ang pangalawa naming anak. 3 taon ang lumipas simula noong iniwan kami ni Rina ay nakahanap ako ng babaeng nagmahal sa akin ng buo at totoo. Nagpakasal kaming dalawa at siya na ang tumayong bagong ina nila Sofia. Ngayon ay may isa na kaming anak at masasabi kong masaya. At kontento na ako sa buhay namin sa ngayon kahit na hindi ko nakamit ang yaman na pinapangarap ko. Ito na po ang wakas ng aking kwento at masasabi ko na hindi man sa pinansyal na aspeto ay mayaman ako.
sa pagmamahal. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Lester. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang ilaw ng tahanan ang siyang gumagabay at nagbibigay kalinga sa kanyang mga anak. Siyang source ng liwanag sa tahanan sa tuwing bumabagsak na ang moral ng kanyang pamilya. Ikaw, kabarangay, para sa iyo ano nga ba ang role ng isang ina? Dear Papa Dudut, ako nga po pala si Risha, 18 years old at lumaki sa poder ng aking ama na 45 years old. Mag-isa niya akong tinaguyod, kahit ang hirapan ng buhay. Hindi niya sinukuan ang pagiging ama sa akin, kabaligtaran naman yon sa aking ina. Hindi ko na nakilala po ang aking ina at sanggol pa lamang ako noong iniwan ako ng aking ina kay tatay. Naging ina at ama tuloy si tatay sa akin. Hindi na siya nag-asawa pa. Sa akin niya ibinuhos ang buong buhay niya. Kaya palagi kong pangako na babawi ako sa kanya. Oras na makahanap ako ng magandang trabaho na maayos ang pasahod. Kasi lahat ng kailangan ko ay binigay ni tatay. Alam kong madalas na siyang nagkakasakit para lamang buhayin ako, Papa Dudut, pero hindi niya yon pinapakita sa akin. Lagi niyang inuuna ang kailangan ko. Hindi ko na nga maalala kung kailan siya huling bumili ng gamit para sa sarili niya. Ang mga napaglumaang damit ng mga kakilala namin ang siyang pinagtitiisan niya. Isa lang ang sapatos niya. Kahit naghihingalo na at rugby lang ang pinagsasalba niya. Lagi kong sinasabi sa kanya na unahin na niya ang pagbili ng sapatos. Pero sabi niya hindi naman daw kailangan dahil mas komportable siya sa tsinelas kapag nagtatrabaho. Mabuti na lamang at pinapayagan siya sa trabaho na magtsinelas. Naputol kasi ang ilang daliri sa paa ni tatay. Hindi naman siya nagkukwento tungkol doon. Kaya naisip ko na baka na-aksidente siya sa trabaho. Awang-awa ako kay tatay kaya madalas ang hiling ko tuwing kaarawan ko ay mabigyan siya ng magandang buhay. Kaya lang sa aking debu ay may iba akong hiniling, Papa Dudut. Happy birthday, anak! Salamat, Tay. Pasensya na kung 5 instant noodles at 3 nilagang itlog lang ang handa mo, ha? Na-delay kasi yung sahod ko. Ayos nga to eh. Alam nyo namang paborito ko ang instant noodles. Tapos tong tostadong pandesal na merong mantikilya. Perfect! Salamat, Tay. Walang anuman, anak. Basta para sa'yo. Babawi ako sa'yo sa susunod. Kapag nakuha ko na yung sahod ko, mamamasyal tayo. Pasok tayo sa mall. Tingin tayo ng mga damit mo ron. Naku, wag na po, Tay. Alam nyo namang hindi ako mahilig pumasyal sa mall. Saka baka mapagastos lang tayo ron. Pumirmi na lang tayo rito sa bahay. Manood tayo sa cellphone ko ng pelikula. Magpapadownload ako riyan sa internet shop sa kabilang kanto. Para sana may magandang mangyari sa birthday mo. Debut mo pa naman. Dapat espesyal. Hindi pa ba espesyal tong birthday ko ngayon? Ang sarap ng pagkakaluto nyo ng instant noodles. Hindi nyo tinipid sa mantikilya tong pandesal. Ano pa bang mahihiling ko? Salamat sa pag-unawa, anak. Hayaan mo, babawi ako. Ako ang susunod na babawi sa inyo, Tay. Ang dami nyo nang ginawa para sa akin. Ako naman dapat. Hindi naman kita inuobliga, anak. Kung ano lang ang kaya mo, yun lang ang iabot mo sa akin. Pero hayaan mo ko bilang tatay mo na ibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo habang wala ka pang asawa at anak. Parang ayoko nang mag-asawa eh. Kasi mahihirapan yung mapapang-asawa ko na abutin yung mga ginawa nyo para sa akin. Mag-asawa ka pa rin. Pagod na akong alagaan ka eh. Gusto na kitang ipamigay. Biro lang, anak. Ikaw na lang kaya ang ipamigay ko kay Aling Petra.
Ang tagal ka ng type nun. Pansinin mo naman daw para may libre na tayong kutsinta sa umaga. Nirareto mo na naman ako sa kanya. Tigilan na nga natin yung karereto sa iba. Ganito na lang. Ano bang hiling mo ngayong kaarawan mo? Bukod sa ligawan mo si Aling Petra, Seryoso na, anak. sana makilala ko na ang tunay kong nanay. Ay, napag-usapan na natin to. Bakit ba kasi ayaw mong ipakilala sa akin si nanay? Gusto ko lang namang mawala na yung mga tanong sa isip ko kung sino siya, kumusta siya, naaalala ba niya ako? O kahit kung paano lang niya ako kargahin nun. Yun lang naman, Tay. Huwag niyo na sanang ipagdamot yun sa akin. Birthday ko naman. Ay, basta iniwan ka na niya sa akin. Alam ko na yan, Tay. Bigyan niyo pa ako ng ibang detalye, please. Tsaka na tayo mag-usap ulit. Risha, Tay, please. kumain muna tayo. Kailangan ko ng pampalakas bago ako magkwento. Tahimik naming nilantakan ang instant noodles na niluto ni tatay. Hindi makatingin noon sa akin si tatay at parang iniisa-isa niya sa isipan ang mga alaala niya kay nanay. Nahalata kong nabalisa siya. Pero sana'y maintindihan niya na kailangan ko na ring malaman ang kwento tungkol sa aking nanay. Ang tagal ko rin yung hinahanap-hanap at wala akong may kwento sa school kapag may assignment ako tungkol sa aking nanay. Naging madamot kasi si tatay tungkol kay nanay. Gusto lang daw niya akong protektahan. Pero dalaga na ako at alam kong kaya ko nang harapin ang tungkol kay nanay. Pagkatapos namin kumain ay saka na kami nag-usap. Diretsahan na niyang sinabi ang lahat, Papa Dudut. Lorna ang pangalan ng nanay ko. 36 years old lamang siya at kay dad ko lamang siya nung pinanganak niya ako. Hindi pa siya handang maging ina noon kaya iniwan daw ako kay tatay. Sinabi rin ni tatay na marami siyang pagkukulang kay nanay at hindi raw niya naibigay ang lahat ng kailangan ni nanay. Kaya hindi niya masisisi si nanay kung umalis ito para buhayin ang sarili at tuparin ang mga nautlot nitong pangarap. Bumalik ito sa probinsya niya sa Bataan. Noong una raw ay nakikibalita pa ito sa akin pero nang tumagal ay hindi na. Pinaubayan na raw ako ng buo kay tatay. Dahil sabi ni nanay mas maganda raw ang paglaki ko kung si tatay ang bubuhay sa amin. Pagkatapos noon ay binigay din ni tatay ang picture at address ni nanay sa probinsya. Parang nabasa ni tatay na gusto kong puntahan si nanay. Kaya nagabot ito ng 2,000 piso para maggamit ko sa pagdalaw ko kay nanay. Niyakap ko si tatay at nagpasalamat. Noong gabing yon ay tinulungan niya akong mag-impake ng damit. Kinabukasan ay maaga akong hinatid ni tatay sa bus station patungo sa Bataan. Papa Dudut. Magandang araw po. Kayo po ba si Lorna? Ako nga. Sino ka? Ako po si Risha. Ikaw ang... Ako ang anak nyo. Paano mo? Birthday ko po kahapon. Ang tinatanong ko, paano mong nalaman kung sino ko? At paano mo nalaman ang bahay ko? Kay tatay po. Bakit hindi tumupad sa usapan ng magaling mong tatay? Po? Ang usapan namin, kakalimutan nyo na ako mag-ama. Bakit nandito ka? Kasi gusto ko po kayong makilala. Alam mo naman pala ang pangalan ko. Pero bakit kailangan mo pampuntahan ako rito sa Bataan? Kasi gusto ko lang pong kumustahin kayo. Ayos naman ako. Bakit may dala kang maleta? Kasi po, bala ko po sanang kung pwede lang po. Huwag mong sabihin pinapatapon ka rito ng tatay mo. Hindi pwede. Anong ipambubuhay ko sa'yo? Hindi naman po ganun. Magbabakasyon lang po sana kasama niyo. Kahit magbabakasyon ka lang dito, hindi pa rin kita kayang asikasuhin. Kaya ko naman na po ang sarili ko. Dalaga na po ako. 18 na po ako kahapon lang.
Akala ko 15 ka pa lang. Ay, binobola niyo naman po ako. Hindi kita binubola. Nakalimutan ko na kasi kung kailan kita pinanganak. Ang tagal na kasi nung huli kita nakita. Kaya nga po magandang pagkakataon to para makapag-bond tayong dalawa. Kilalanin po natin ang isa't isa. Bumawi tayo sa mga nawalang taon natin. Hindi ko naman kailangan bumawi sa'yo. Kasi tanggap ko naman binalato na kita sa tatay mo. Kahit po siguro para sa akin na lang. Regalo niyo na po sa birthday ko na makasama kayo. Tapos na birthday mo, di ba? Kahit ilang araw lang po ako rito. Maaasahan niyo naman ako sa gawaing bahay. Talaga? Opo, magaling ako magluto. Yan ang kailangan ko, marunong magluto. Sawa na ako sa kakabili ng ulam sa karinderya. Paglalaba, maaasahan ba kita? Opo naman po. Okay, sige. Pumasok ka na. Sa sofa ka matulog, ha? Baka naman mamaya umasa ka pang makatabi ako. Hindi naman po. Okay na ako kahit saan, kahit sa sahig pa. Sakto pala ang pagdating mo. Kasi kailangan ko na maglilinis ng sahig. Pwede ka bang magwalis muna at mag-mop bago ka magbihis? Ang lagkit na kasi ng sahig ko eh. Opo, kayang-kaya ko yan. Saan ko po ba kukunin yung walis at basahan nyo? Nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi ni Nanay Papa Dudut. Tinuro niya kung saan nakalagay ang walis at basahan. Pagkatapos noon ay nagmadali na akong linisan ang sahig niya. Ang dumi ng sahig, malagkit nga. Mukhang may natapong masabaw na ulam at bahagya lang napunasan. Hanggang sa makalikom na ng dumi at alikabok. Pero mabuti na lamang at naturuan ako ni tatay sa paglilinis. Mabilis kong napakinis ang sahig at natuwa si nanay, natuwa rin ako. Pagkatapos noon ay nagpasama siya sa akin para bumili ng mga iluluto ko raw na gabihan namin. Nagpapaluto siya ng adobong manok. Siyempre, nagpabibo naman ako. Kaya after naming mamalengke, ginalingan ko sa pagluluto. Inaabangan ko talaga para purihin ako ni nanay sa bawat gagawin kong pabor sa kanya. Hindi masyadong natuwa si nanay sa niluto kong adobo. Masyado raw maalat. Para raw tinipid ko sa suka. Sinabi ko sa kanya na aayusin ko na lamang pero nagalit siya. Sayang lang daw ang oras. Hindi niya inubos ang niluto ko at nagpabili siya sa akin ng barbecue sa kanto. Agad ako nagmadali para bumili kaya lang ay naubusan na ng barbecue. Naghanap pa ako kung saan-saan at hindi ako pwedeng umuwi ng walang dalang barbecue sa kamay ko. Kabado na ako noon dahil wala akong mahanap. Naligaw pa ako dahil hindi naman ako taga roon. Pagka-uwi ko ay mas lalong nagalit si nanay dahil wala akong dala. Nahiya ako noon dahil feeling ko ay mali ako. Sinabi ko sa kanya na babawi na lamang ako sa susunod. Agad niyang inutos sa akin na ibabad na lang daw ang mga labahan niya para mabilis na makusot kinabukasan. Agad ko namang sinunod sa pag-asang matutuwa na siyang muli sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kinabukasan ay maaga kong nagising para ipaglaban na si nanay. Habang si nanay naman ay nakaupo sa sala at nagvi-videoke gamit ang cellphone niya. Rinig ko ang masayang tawa niya kahit papaano ay masaya na rin po ako. Nagmadali akong tapusin ang labahan para lamang makabanding si nanay. Excited na akong makakwentuhan siya. Kaya lang pagkatapos kong maglaba ay natusan naman niya akong ayusin ang lasa ng adobong niluto ko noong gabi. Agad ko naman yung ginawa, Papa Dudut. Naayos ko naman at nananghalian na kami. Natuwa siya dahil masarap na ang adobo. Natuwa rin ako dahil napasaya ko naman siya. Noong time na akala ko ay pwede ko na siyang makakwentuhan ay bigla siyang umalis para puntahan daw ang mga barkada niya. Maiwan daw ako sa bahay para maglinis. Wala naman akong nagawa, Papa Dudut. Sa mga sumunod na araw ay ganun din ang nangyari. Naging parang kasambahay niya ako. Hindi ko pa siya nakakakwentuhan kahit sa almusal. Lagi kasi siyang nakatutok sa kanyang cellphone at ilang araw lang dapat ako roon. Pero natagalan dahil hindi ko pa siya nakakausap ng maayos. Yun lang naman ang habol ko. Makabuo ng koneksyon sa nanay ko. Pero parang iniiwasan niya yon.
habang inilalapit sa akin ang ibang obligasyon, Papa Dudut. Ano ba namang buhay to? Ay nako, Nay, okay lang po kayo? malamang hindi. Nakita mo nagdadabog na nga ako rito. Meron bang masaya nagdadabog? Sorry po, nagtatanong lang naman ako. Ako ang magtatanong sa'yo. Anong balak mo? Balak po saan? Kailan ang alis mo rito? Baka naman maubos ang pera ko sa pagpapakain sa'yo. Gusto ko po muna kasi kayo makabanding sana. Banding? Magkakapera ba ako sa banding na yan? Yun lang naman po ang habol ko kaya ako pumunta rito. Pag nakabanding mo na ako, alis ka na. Pwede naman po. Ay, pahirapan ka naman bata ka, oo. Alam mo namang hindi tayo close. Anong pag-uusapan natin? Kahit ano po. Matatagalan pa ng konti bago ako mag-open up sa'yo. Kaya mabuti pa, maghanap ka ng trabaho pansamantala para makapagbigay ka sa akin ng pang-ulam natin dito. Hindi naman pwedeng ako lang ang gagastos dito. Mas masiba kung kumain kesa sa akin. Pwede naman po. Saka meron po akong 1,500 na natira sa akin. Bigay po ni tatay. Ayun naman pala. Bakit hindi mo agad binigay sa akin yan nung kararating mo lang? Hindi ko naman po alam na kailangan nyo ng pera. Walang taong hindi kailangan ng pera, Risha. Sorry po. Namana mo sa tatay mo yung kaeng-engan na yan. Parehas na parehas kayo. Parang hindi ginagamit ang utak. Mag-ama nga kayo. Nahihiya lang po kasi ako makipag-usap sa inyo. Hiya? May magagawa ba yan? Wala naman, di ba? Yan ang sinasabi ko lagi sa tatay mo noon. Huwag puro hiya ang pairalin. Umutang siya sa mga kakilala niya para may malaki kaming pera. Pero anong ginawa niya? Masyadong pinairal ang pride. Ayun, nagpakapagod sa trabahong maliit naman ang sahod. Ano nangyari? E di wala. Kukunin ko lang po yung pera. Teka, bago mo kunin yun, may sasabihin ako sa'yo. Ano po yun? Seryoso ako sa sinabi ko na maghanap ka ng trabaho, ha? Kahit pansamantala lang, maraming karinderiya sa paligid. Pwede ka rin tumulong sa pagbebenta ng barbecue dyan sa kanto. Bahala ka, maghanap ka. Bibigyan kita ng 2 araw para makahanap ng trabaho. Pag wala kang nahanap, papauwi na kita sa tatay mo. Kayo na lang magbanding. Opo, gagawan ko ng paraan. Dapat lang, hindi naman pwedeng umasa ka lang sa akin. Hindi naman po. Tsaka yung tatay mo, kung hindi naman yan tangat kalahati, papapuntahin ka rito ng 1,500 lang ang baon mo. Nag-iisip ba siya? Alam niyang hihingi ako ng pera para ipangkain sa'yo. Hindi ba niya naisip yun? Wala pa po kasing sahod si tatay. Yung 2K na inabot niya sa akin, galing pa yun sa ipon niya para sa pangpaaral ko. 2K pa lang inabot sa'yo. Bakit sinasabi mong 1,500 lang? Ang bata mo pa pero marunong ka ng kumupit. Pinamasahe ko po yung 350, saka po pinambili ko ng bracelet niya yung 150. Anong bracelet? Regalo ko po sa inyo, yung iniwan ko sa tokador niyo sa kwarto, yung may puso po at angels. Ah, yun ba? Ano ba yun? Akala ko may nakaiwan, tinapon ko na. Nasaktan ako ng laitin ni nanay si tatay. Nasaktan din ako ng baliwalain niya ang bracelet na regalo ko sana para sa kanya. Pero hindi ko yon pinahalata at nagpaalam ako sa kanya para kunin na lamang ang 1,500 pesos. Pero bago ko yon gawin ay pumasok muna ako sa banyo para umiyak. Tahimik kong iniyak ang mga masasakit na salita ni nanay Papa Dudut. Naghilamos ako pagkatapos para hindi mahalata na namumula ang mga mata ko. Nagmadali na rin akong lumabas ng banyo para kunin naman ang 1,500 at iabot kay nanay. Mabilis niyang kinuha yon at umalis ng bahay. Mamamasyal lang daw siya. Ako na raw muna ang bahalang mag-ayos sa bahay. Sumunod naman ako at pagkalinis ko ng bahay ay lumabas ako. Sinunod ko ang bilin ni nanay na maghanap ng trabaho. 2 araw lang kasi ang palugit niya bago ako pauwiin kay tatay. Halos makaawa na ako sa kantin sa isang elementary school para magtrabaho roon pansamantala. Pinayagan naman nila ako pero sobrang baba ng sahod.
Kinagat ko pa rin kesa naman sa wala. Nagsimula na ako magtrabaho roon kinabukasan. Arawan naman ang sahod kaya naiuwi ko kaagad kay nanay ang pinagpagurang ko. Pero hindi pa rin siya masaya, Papa Dudut. Lagi siyang nakasimangot tuwing inaabot ko ng buo ang 250 pesos na sahod ko kada araw. Nung unay nagdadabog lang siya pero noong tumagal ay hindi na niya nakayanan pa. Sinabi na niya sa akin ang sama ng loob niya sa liit ng sahod ko, Papa Dudut. Talaga bang 250 lang ang sahod mo kada araw? Opo, Nay. Yan lang talaga. Kasi naawa lang naman sa akin yung nagbabantay sa kantin, kaya nagawa niya akong isingit sa trabaho. Kung naaawa siya sa'yo, edi sana man lang tinaasan niya ang pasahod sa'yo. Ano ba naman yun? Hayaan niyo po, susubukan kong maghanap ng ibang trabaho. Dapat lang. Kulang tong 250 sa ating dalawa. Alam ko naman po. Baka naman hindi totoong 250 lang ang sahod mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Baka kako kinukupitan mo lang ang sahod mo. Baka 400 talaga pero binabawasan mo para pangluho mo. Hindi po, Nay. Talaga? Susugod ako sa kantin para magkaalaman na. Ano, gusto mo? Opo, kahit pumunta pa kayo bukas. Hindi po ako nagsisinungaling. Mali po yun. Ay nako, mana ka talaga sa tatay mo. Puro na lang kabutihang asa lang inuuna. Alam ba niyang hindi na mabubuhay sa panahon ngayon ng puro kabutihan lang? Ang dami na masasamang tao na umaasenso. Dapat gumahin na kayo sa kanila. Ang hirap pong sikmurain yun. Kesa naman sikmurain tayo dahil sa gutom. Mamili ka. Babawi na lang po ako sa inyo sa susunod. Sa day off ko po, maghahanap ako sa bayan ng trabaho. Kailan ang day off mo? Sa Sabado hanggang Linggo po ng tanghali. Sa hapon po kasi kailangan na naming mag-ayos ng mga paninda sa kantin at… Hindi ka pwedeng pumunta sa bayan ng Sabado. Kailangan mo maglaba ng mga damit ko. Nasa labahan pa lang isusuot ko next week para sa outing namin ng mga kabarkada ko. Unahin mo yun, ha? Pero paano po yung paghahanap ko ng trabaho? Gawin mo pagkatapos mo maglaba. Kung alanganing oras ka na matatapos maglaba, agahan mo na lang gumising kinabukasan. Dapat madaling araw pa lang nasa bayan ka na para mag-check ng mapapasukan trabaho. Piliin mo yung stay-in, ha? Stay-in? Oo, para makabawas ng gastusin dito sa bahay. Pero paano po tayo makakapag-bonding, Nay? Ito naman, puro banding ang alam. Mabubuhay ba tayo ng puro banding lang? Akala ko po kasi magbabonding na tayo kapag nakahanap na ako ng trabaho. Sa liit ng sahod mo, aasa ka pa ng banding sa akin? Ayoko nga. Paano po kung wala akong mahanap na trabaho sa bayan? Pag-iisipan ko kung kaya ko pa matiis tong 250 na sahod mo. O baka pauwiin na rin kita sa tatay mo. Kailan po ako pwedeng bumalik dito? Ha? Bakit ka pa babalik? Para po maging close na tayo. Ngayon pa nga lang hirap na ako makisama sa'yo kasi nagiinit ang dugo ko sa mga kapalpakan mo eh. Babawi po ako sa inyo, Nay. Hindi na po ako papalpak sa susunod. Siguraduhin mo lang kasi tinapon ko na ang tatay mo sa kapalpakan niya noon. Huwag mong hintayin na ganun din ang gawin ko sa'yo ngayon. Papadudot pinandilatan niya ako ng mata para ipakitang hindi siya natutuwa sa akin at kay tatay. Paniniguro rin niya yon para bilisan ko ang paghahanap ng trabaho. Yon ang naging bonding naming mag-ina, puro pagbabanta. Aaminin kong napapansin ko na at hindi na ako natutuwa sa inaasal ni nanay sa akin. Ni minsan ay hindi ko naramdaman na mahal niya ako. O kaya kahit ituring man lang na isang anak. Para talaga akong kasambahay, Papa Dudut. Lagi ko na lamang isinisingit ang sarili ko sa kanya at ako na minsan yung nahihiya. Pero sumusubok pa rin ako. Kasi baka ako yung may pagkukulang. Baka kulang yung effort ko para makipaglapit sa kanya. Pero hindi alam kong ginagawa ko ang best ko para makabuo ng koneksyon sa kanya. Siya lang tong gusto akong iwasan. Siguro kasi hindi pa rin niya magawang mapatawad si tatay sa kung anumang nangyari sa nakaraan nila. Hindi pa rin buo sa akin at malinaw ang totoong dahilan ng hiwalayan nila noon. Kahit si tatay ay hindi maibigay ng diretsyo ang lahat ng detalye.
Hindi ko naman na siya pinilit noon dahil baka umatras pa ito sa payagan akong makilala si nanay. Kaya nga gusto kong makibanding kay nanay para itanong na sa kanya ang lahat. Iniisip ko kasi na baka yun lang ang kailangan ko para matahimik na rin po ako. Kailangan ko lang ng closure sa naging hiwalayan nilang dalawa. Baka kapag naging malinaw sa akin ang lahat ay hindi ko nahahanap-hanapin pa ang pagkalinga ni nanay. Baka makontento na lamang ako sa pagmamahal at pag-aalaga ni tatay. Kaya naman pinagsikapan kong kunin ang loob ni nanay habang nasa poder niya ako. Baka yun na ang sagot sa lahat ng tanong ko mula noong bata pa lamang ako. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa ilang linggong pag-stay ko sa bahay ni nanay ay may mga nalaman na rin naman ako sa kanya. Nalaman ko na nagtatrabaho siya bilang announcer sa isang bingguhan sa mga perya. Sideline din niya ang pagbebenta ng rejuvenating cream. Ang alam ko ay sapat naman ang kita niya roon lalo na sa perya. Marami namang nagbibigay sa kanya ng tip lalo na kapag natipuhan siya ng mga naglalaro. Nalaman ko yon nang minsang nag-uwi siya ng lalaki sa bahay. Nanalo ang lalaking yon sa bingo at malaki ang binalato kay nanay. Kaya good mood noon si nanay dahil malaki ang nahawakan nitong pera. Hindi niya pinagdiskitahan ang sahod ko. Ilang lalaki ang inuuwi niya noon sa bahay lalo kapag blackout bingo sa peryahan kung saan siya naka-assign. Inaasahan ko na yon palagi at minsan natatakot na rin ako at hindi makatulog ng maayos sa gabi. Lalo kapag iba ang tingin sa akin ng lalaking inuuwi niya. Hindi ko lang masabi dahil baka mabaliktad ako. Malaking adjustment ang ginawa ko sa pagpasok ko sa mundo ng nanay ko. Pero si nanay hindi niya magawa yon para sa akin. Napansin ko na puro ako na lamang lagi ang nagbibigay pero tinitiis ko. Kasi baka kapag napansin na ni nanay na puro magaganda ang nagagawa ko para sa kanya ay baka mahalin na niya ako. Baka pansinin na niya ako. Kaya nagpursige pa rin ako para kunin ang loob ni nanay. Triple ang galing na ipinakita ko sa paglilinis ng bahay para wala itong maipintas sa akin. Sinisigurado kong kada uwi niya ay kampante siya at magbubuhay reyna na lamang. Lahat ng hirap ay binaliwala ni nanay Papa Dudut. Lahat ng hirap kong yon, hindi ko pinapaalam kay tatay Papa Dudut. Tay, hello po! Hello, anak. Kanina pa ako tumatawag sa'yo ha. Nag-alala ako kasi hindi ka sumasagot. Pasensya na po, Tay. Nabisi lang kasi. Ang daming customer sa kantin. Kantin? Ay, hindi ko pa po pala nasabi sa inyo. Nagtatrabaho po ako sa kantin ngayon. Ha? Paano ang pag-uwi mo rito kung may trabaho ka na riyan? Pansamantala lang po ito, Tay. Para may maibigay ako kay nanay. Anak, pinilit ka bang magtrabaho ng nanay mo? Hala si tatay. Hindi po ha. Akala ko lang kasi. Ayaw nga ni nanay na magtrabaho ako eh. Nahihiya siya kasi gusto niya siyang bumuhay sa akin dito. Sabi ko, kawawa naman si nanay kung puro siya na lang. Kaya naghanap din ako ng sideline. Alam mo, Tay, ayaw nga tanggapin ni nanay yung inaabot kong sahod eh. Pero pinipilit ko kasi nga gusto kong makatulong sa kanya. Paniguradong natutuwa na sa'yo ang nanay mo niyan. Nakikita niyang responsable kang anak. Opo nga po eh. Lagi po niyang sinasabi sa akin yun. Mabuti naman kung ganun. Para naman hindi nakakahiya sa kanya. Baka kasi isipin niya, hindi kita napalaking maayos. Hindi po ah. Never po siyang nagsabi ng hindi maganda sa inyo. Talaga, anak? Hindi niya ako sinabihang tanga o walang kwentang ama at asawa? Hindi po talaga. Mabuti naman kung ganun. Siguro napatawad na niya ako sa lahat. Napatawad po saan? Alam mo na siguro yon. Ay, hindi naman ako iiwan ng nanay mo kung hindi ako nagkulang, hindi ba? Sayang lang kasi at hindi ako nakapag-aral.
Kaya hindi ako nakakuha ng magandang trabaho para masustentuhan ko lahat ng kailangan ng nanay mo noon. Sa tingin niyo po ba dahil doon kaya kayo iniwan ni nanay? Oo, kasi yun naman ang nasabi niya sa akin nung iniwan ka na niya sa poder ko. Kaya hindi ko na rin siya inabol noon kasi klaro sa akin na hindi ako ang tamang lalaki para sa kanya. Ayoko namang ipagdamot sa kanya yung tsansa na may makilalang lalaki na kayang ibigay sa kanya ang lahat. Kasi hindi ako yun eh. Hindi po totoo yan, Tay. Kita niyo ngang naibibigay niyo ang lahat sa akin. Hindi na nga kayo nakakapagbigay sa sarili niyo eh. Puro ako na lang ang iniintindi niyo. Kasi sa'yo ko na lang binubuhos lahat ng mga hindi ko nagawa at naibigay sa nanay mo noon. Maswerte pa rin si nanay kasi kahit papano, sinubukan niyo namang ibigay sa kanya ang lahat. Baka hindi lang talaga naging sapat para sa kanya. Baka nga. Anak, may tatanong ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Huwag mong sasabihin sa nanay mo, ha? O sige po, ano po ba yun? Meron na ba siyang boyfriend o asawa? Naku, single na single, Tay. Wala nga po ako nakikitang lalaki na dinadala niya rito sa bahay. Puro lang siya trabaho. Career woman talaga. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Ewan ko ba? Parang sa mga kwento mo kasi tungkol sa kanya, nagkakrush ulit ako sa nanay mo. Pero wag mong sasabihin, ha? Naku, nakakahiya. Uy, kinilig naman ako ron, Tay. Sige, ganito na lang. Ako ang magiging tulay niyo para magkabalikan. Naku, wag na. Tsaka ang dami nang nangyari sa nakaraan namin na hindi maganda. Kaya, pero sa tingin mo may pag-asa pa kaya ako sa nanay mo? Hindi ko alam ang mararamdaman ko noon sa huling sinabi ni tatay. Kasalanan ko naman kung bakit ganon ang tanong niya. Napaasa ko siya. Nagsinungaling ako sa totoong trato sa akin ni nanay at ayoko lang naman kasing maghinala si tatay. Kapag nalaman kasi niyang hindi maganda ang trato ni nanay sa akin, paniguradong papauwiin na niya ako. Baka yun pa ang maging dahilan para magtanim ng galit si tatay kay nanay. Ang gusto kong mangyari ay magkaayos na sila kahit na hindi na magkabalikan pa. Yun bang makapag-usap man lang para magkumustahan. Para malaya na akong nakakasama silang dalawa. Pero sa ugali ni nanay ay parang malabong mangyari yon. Ramdam ko ang galit niya kay tatay at hindi na yon nagbago kahit panay ang bida ko sa magagandang ginawa ni tatay sa akin. Inisip ko na baka kulang pa ang pagbebenta ko sa magagandang katangian ni tatay. Napangiti ako at nakaisip ng ideya. Paano nga kaya kung galingan ko pa sa pagbibida kay tatay at sa mga magagandang katangian nito? Na-imagine ko kapag lumambot na ang puso ni nanay, kapag bentang-benta na sa kanya ang mga magagandang ugali ni tatay ay pwede kaya silang magkabalikang dalawa. Kasi nung puro ako papuri sa ugali ni nanay kay tatay, bigla naging masigla si tatay sa pagtatanong tungkol kay nanay. Bigla parang nagkagusto ulit ito kay nanay. Baka naman pwedeng ganun din ang mangyari kay nanay. Pwede kayang magkaroon ng second chance sa pagmamahala ng mga magulang ko. Mararanasan ko na kayang magkaroon ng buong pamilya. Napangiti ako at pwede yon, naniniwala ako. Risha, Nay? marunong ka naman mag-pedicure, di ba? Opo, Nay. Lumapit ka rito. I-pedicure mo pa ako. Hindi ako makayuko ng maayos eh. Sumasakit na naman ang likod ko. Sige po. Kumusta ang tatay mo? Ay, si tatay po. Ayun, sobrang gwapo pa rin. Ha? Kinukumusta ko ang kalagayan ng tatay mo, hindi ang itsura niya. Kailan pa naging gwapo ang tatay mo? Kung hindi naman po gwapo si tatay para sa inyo, bakit niyo ako nabuo? Gusto mo malaman? Opo, gusto kong malaman yung naging love story niyo. Hindi nga love story ang nangyari sa amin, no? Horror. Po? Yung kaibigan naman niya ang gusto ko eh. Kaso hindi ako pinapansin. Kaya nagpainom ako.
Inimbitahan ko silang dalawa ng tatay mo para pumahig lang yung kaibigan niya na sumama. Sinubukan kong lasingin yung kaibigan ng tatay mo pero hindi umepek. Kaming dalawa ng tatay mo ang nalasing at yun na. Nabuntis na po kayo nun? Oo. Yan ba ang love story na inaasahan mo? Akala ko kasi magkarelasyon na kayo nung nabuo niyo ako. Yak! Bakit ko naman papatulan ng tatay mo? Nakita mo naman ang itsura niya, di ba? Tapos hindi pa nakapag-aral. Pangit pa ng trabaho. Bakit ako magtitiis dun? Pasalamat siya wala akong ibang mapuntahan kaya nagtiis ako makisama sa kanya hanggang mailabas kita. Pero wala eh. Ayoko talaga. Nakakasuka makisama sa kanya. Alam po ba to ni tatay? Una pa lang naman alam niya na hindi ko siya gusto. Siya tong patay na patay sa akin. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ang trip ko ay yung kaibigan niya. Pero mapilit siya. Feeling ko nga'y sinadya niyang lasingin ako para madali niya. Kaya hindi ko pa rin siya mapatawad sa pagkakabuntis siya sa akin eh. Tsaka kung alam mo lang na, aray Risha! Lintik kang bata ka! Balak mo bang putulin ang mga daliri ko sa paa? Tulad ng ginawa ko sa tatay mo, ha? Kayo po ang pumutol sa mga daliri sa paa ni tatay? Bakit? Hindi ba nagkukwento yung tatay mo sa mga nangyari noon, ha? Kapagod! Ako pa ang inasahan niya magkwento sa nakaraan namin? Aray! Sinasadya mo na yatang paduguin ng daliri ko eh. Ano bang problema mo? Aray, Nay! Hindi niyo naman po kailangang manipa. Buisit ka eh. Parang gusto mong patayin lahat ng kuko ko sa paa eh. Tumabi ka nga dyan. Lalakad ako. Anak, napatawag ka. Hello, Tay. Okay ka lang? Hindi po, Tay. Anak, ano nangyari? Magsabi ka kay tatay. Tay, ayoko na rito. Anak, umuwi ka na rito kay tatay ha? Susunduin kita sa terminal. Opo, Tay. Uuwi na ako. Hintayin niyo po ako. I love you, Tay. Halos malunod ako sa iyak at sama ng loob. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko na ibinunyag ni nanay. Yun ang huling tsansang ibinigay ko kay nanay at hindi ko na kaya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon kasama ang turing niya sa akin. Pero naiintindihan ko na ang lahat. Pati ang nakaraan nilang dalawa ni tatay at kung bakit hindi sila nagkatuluyang dalawa. Doon ako nagkaroon ng closure. Mabilis kong kinuha lahat ng mga gamit ko at umalis ng bahay ni nanay. Hindi na ako nagpaalam pa sa kanya. Nagmadali ako nagpunta sa terminal at mabuti na lamang at meron pa akong natirang 400 pesos para pamasahe pa uwi kay tatay. At makalipas ang ilang oras, nadatnang ko na si tatay na nag-aabang sa akin sa terminal. Nagmadali akong pinuntahan siya at niyakap. Hindi na ako aalis pa sa piling ni tatay at hindi ko na pipiliin na hanapin ang mga sagot sa mga katanungan sa aking nakaraan. Si nanay na mismo ang nagbigay ng madilim na kasagutan sa lahat ng yon. Tinanggap ko yon para mas madali na siyang talikuran. Oo at nanay ko siya. Pero hindi siya naging ina sa akin. At mula noon ay tuluyan ko nang sinarado ang libro ko sa kanya. Tapos na ang role niya sa buhay ko. Salamat na lamang sa kanya dahil nagkaroon ako ng chance na maging ama si tatay na naging ama at ina ko. Bakit pa ba ako maghahanap ng pagkalinga ng isang ina? Kung mismong si tatay na ang bumubuo noon para sa akin, hindi ba? Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Risha. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.